Possibility sa mga nangyari. So may conspiracy, you mentioned something. Yes. Ano yun, sir? Can you... Hindi kasi yung dalawang undersecretary na yan, we're working, tatlo na actually, together with Bernardo. But Bersamin, Ulaybar, and Bernardo, we're working together in with the money. Iniiwan naman yung isa naman para punuin ulit ng pera. Nakakapangilabot yung kwento, pero there must be veracity in it. Baka may katotohanan yan. I think it's believable, pero siyempre, we will also look at the other evidence available. Sir, conspiracy. Magandang araw mga kababayan. Ito na naman po ang News That Matters at ating panonoorin dito. Itong si Boying Remulla, na kung saan si Kengkoy Remulla meron na ng mga pasabog dito. Tungkol dito sa may sabwatan din ito, may another drama din to dito sa abogado ni Saldico mga kababayan. Na matindi yung sabwatan nila. Ito, panonoorin natin mga kababayan. Pero bago natin panoorin yan, huwag nyo munang kalimutan i-share, like, subscribe nang sa ganun updated po lagi tayo sa mga balita dito sa ating bansa. Eto na po mga kababayan, tumulak na tayo dito kay... Eto mga kababayan, nasan ka na ba? Boying Remulla, pasok! Lahat. Another day at the office. Yes. Sir, di po tayo po ay naghain na po, nagsampa na ng mga kaso sa Sandigan Bayan. Ano po sir yung inaasahan niyo po na mangyayari na po? Nakakul na po ito kanina. Ano to eh? Ito yung parang initial run natin ng cases. It took 40 days. 40 days kami sa office na kahapon bago na-file ang unang kaso. It's a pretty good time considering what has to be done to be able to prepare cases. So if you ask me if I'm satisfied, I'm satisfied that at least we were able to have a benchmark for the first 40 days. Meron tayong nailabas. At na-raffle na to. It's been raffled off to 3 courts. And we will see from there. At this is a work in progress. Kinakailangan talaga namin ng gusto. Ay nako, Boying Kengkoy Remulla. Huwag ka na naman magpatawa dito sa mga interview mo. Baka mamaya madali ka na naman ha. Naknang tokwa. Panay na naman nagyayabang ka dyan na 40 days. Ngayon sa tagal-tagal ba naman wala pa kayong kinakasuhan. Sana totoo na to, Kengkoy Remulla. Patunayan mo na yung pagiging ombudsman mo. Puro ka lang para kang natawagan ka na tuloy media dahil nga mahilig ka magpo-post ng mga fake news mo Patunayan mo na to, magsampa ka na ng kaso at saka palitawin mo itong si Tambaloslos. Ba't nagtatago dati? Tatapang ng mga to Ngayon, ba't di na nagpapakita, Boying? Kasuhan mo na, labas mo na para magkaalaman na. Prepare ng gusto yung mga kaso. But I think that the people here in the office already know what is expected of them based on the standards we've set. So we believe that we will be able to have a deluge of cases in the next few months after the New Year. Deluge na yan. Marami ng kaso yan talaga. In fact, we are trying to project that if the courts at 7 courts will get so many cases, we may need to ask Congress for additional salas, additional branches or divisions. Extra divisions. Kasi nga we want these to be tried as soon as possible in the best way possible. Continuous trial. Kaya the standard is set already as a very stringent standard for evidence that we have prepared para pag tinry ang kaso, pwede namin ilatag ng sabay-sabay at sunod-sunod sa bawat korte. Sir, gaano po kalakas yung ebidensya natin na maiuugnay natin si Congressman Saldico doon mismo nga po sa Sunwest? Meron kasi ritong legal maxim yung piercing the veil of corporate fiction. Kasi we always understand corporations as separate entities from people.
Pero pag ito'y ginawang device lang to escape liability, then the court will step in and say that well, there can be one in the same person. It's really some of the things that we have to do, because that has been the resort of many, the go-to of many criminal enterprises, but it cannot happen anymore. I think that the time is right for us to start piercing the veil of corporate fiction and not allow corporations to be used as illegal devices Sir, ang tanong po or naman, unlawful devices. ang tanong po sir ng publiko, bakit malversation at hindi daw po plunder? Kung Hindi, ano yan, we will still file plunder cases. Ang malversation lang kasi is easier to prove as compared to plunder, which has so much jurisprudence that will negate any attempts to convict people of plunder. And so far, I think isa pa lang nako-convict ng plunder in the past 15 years, or the past 14 years, isa pa lang kino-convict ng plunder. At lahat ina-acquit nila. And that's really something that we should be looking at also and having a discussion with the Supreme Court. Kasi nga, basta mayroong mga president na ganyan, susundin mo na susundin, in the end, it's impossible to convict them of plunder. So, it's something that we will ask the Supreme Court to rule on. Pero it has to be a case din eh. Kaya there will be instances where we may have to resort to plunder, especially when there's a conspiracy involved. Sir, si Congressman Zaldico, sa intelligence po ninyo, nasaan na po siya? Paano na po yung magiging proseso po ng kanselasyon natin ng kanyang pasaporte? Hindi ko siya hinahanap pa eh. Kasi may mga balita nung panahon ng rally na umaaligid lang daw sa malapit lang sa Pilipinas. Pero I doubt it. I think it's parang saywar yan. Kaya natatawa-tawa na lang ako nung sinusubukan na meron nagpapatanong sa amin na pauwi na raw, pauwi. Sabi ko, di umuwi na siya. Mas gusto ko yun, di ba? Kaya lang, hindi umuwi. Sinungaling kayo? Kung gusto nyo talagang umuwi yan, matagal na yan. Pinaalis nyo nga si Saldico tsaka yung dalawang aide niya. Pinadala nyo sa Chile, tapos tong si Orly Gutesa. Hanggang ngayon, wala pa rin, tinago nyo. Mula nung lumabas sa Senado, hindi nyo na pinakawalan. Dahil alam nyong madadawit yung amo nyo dito. Itong si Tambaloslos ninyo. Anak ng toko. Talagang pauwi nyo na si Saldico dahil malalaglag kayo. Pauwi nyo yan. Ayaw nyo pang hindi nyo hinahanap. Di sinabi nyo. Pauwi nyo na si Saldico. Kaalaman na. We can find out eh. Kung talagang andyan na, kung may warrant na yan, then we start moving to find out where he is. At sabi ko nga, wala na ngayong pagtataguan ng tao. Kasi, nagbago na ang mundo dahil sa social media. Kahit saan ka magtago ngayon, ang tao involved na sa social media, pag kinuyog mo sa social media yung tao in this place where he is, alam mo na yung intelligence report na kung nasaan siya, ang crowdsourcing na yan. They will tell the police. Kasi papa-Interpol natin yan. Sir, sinasabi na pauwi na raw siya? May ganun? Meron naging rumor. Pero ako kasi hindi ako naniniwala talaga dahil kulang sa tapang yung tao eh. Kulang sa tapang. Sir, your reaction na po sana dun sa sinabi po ng abogado ni Congressman Zaldico na pre-judge na raw kasi naman. Hindi kami korte rito. We're not judges here, we're prosecutors. We are supposed to prosecute people who commit infractions of the law. So he can eat his words because we will not change our stance that he should be prosecuted for the crimes alleged in the information filed before Sandigan Bayan. Kengkoy talaga to si Remulla. We are prosecutors. We are here to prosecute people. Asan na yung napaprosecute mo? Anak ka ng tokwa, Remulla. Wala ka talagang kengkoy ka talaga. Lahat ng binibitawan mong salita, kengkoy, Remulla, kengkoy talaga. You're a prosecutor pero nasan yung pinaprosecute nyo? Wala pa kayong pinaprosecute. Wala ka pang ginagawa. Tagal mo nang naupong dyan, ombudsman. Ayan, ba't mo pa hinahanap si Saldico? Susunod na yan si Saldico. Yan si Tambaloslos muna.
Tapos si Saldico yan, sunod-sunod na yan. Nang toteng. Sir, what about the names po na binanggit niya dun sa kanyang videos? Iniimbestigahan na ang mga ito? Nagulat ba kayo dun sa... Ano yan eh, alam mo yan, pagka na-set off ang alarm bell, we start looking at the people already. Kasi kahit sino pa yan, pagka may allegation, titingnan na natin yung possibility. Kasi nga, ano yan eh, we can investigate motu proprio. Ang nagkakaiba lang yan, pag PI na, kailangan may sworn statement na. Kasi rights are involved already. But based on the powers of the Ombudsman, we can investigate anybody motu proprio. Opo. Kailangan pa rin, sir, talaga yung sworn statement. Siyempre, pagka PI na, pag nag-preliminary investigation, yan na yun eh. Dapat just sworn statements na. Kasi you have to swear by the truth of all your statements. Sir, mention po ni Zaldico yung isang Yusek Adrian Bersamin. Siya po ay sa radar niyo na ba noon pa? Dati pa yan, nasa radar ko yan. Kasi, noong una na, marami na nababalita na activities yan. At alam mo naman dito sa atin, maraming marites sa Pilipinas. Nakakarating yung mga balita sa atin. Pero may naranasan kami sa DOJ na tila siya ang nakialam sa appointment process. At yan, I took it against many people who were responsible for that. Kasi nga, ang prosecutors natin, pinipili natin based on our confidence. And some people were not appointed accordingly. Or were appointed without even consulting us on that matter. At pang tingin namin, he had something to do with it. Sir, meron pa po bang na Eto, Kengkoy, pakinggan mo to ha. Sorpresa ako sa'yo. Messages, may resibo, meron pa mga photograph, may video. Basta ang point niya lang dun is talagang meron ng intention to kumikbak ng 25%. Yun yung illegal, not the insertion. Opo. Pero Yung kickback. Opo. Pero Ang ifa-file ni Ombudsman Remulla is a non-bailable offense. So day 1 pa lang, may aresto na yan. May resibo, meron pa mga photograph, may video. Basta ang point niya lang dun is talagang meron ng intention to kumikbak ng 25%. Yun yung illegal, not the insertion. opo. Pero Yung kickback. Opo. Pero Ang ifa-file ni Ombudsman Remulla is a Yun. non-bailable offense. So day 1 pa lang, may aresto na yan. Day 1 pa lang, kulong na yan. Ginawa nila yan kay Gloria Arroyo, ginawa nila yan kay Leila de Lima, ginawa nila yan everywhere else na gusto lang nila. Ang objective ng mga kasong ganyan is makulong ka na kahit na inosente ka eh. Which is what happened. Di ba? Napawalang sala si President Arroyo, si then Senator de Lima, napawalang sala rin. Feeling nila nanalo na sila dahil nakulong na ng many years. Eh. Yan ang gagawin nila. Yan ang objective ng gobyerno ngayon. Filean si Zaldico ng non-bailable offense, ikulong natin ng 10-15 years yan habang naglilitis tayo. In the end, mapuprove ko na inosente siya, but in the meantime, nakulong na siya ng 10 taon. If he's unlucky, which is my fear, no? Papatayin yan sa loob. Papatayin yan. Maniwala ka sa O ayan mga babayan, narinig nyo. Payag ng abogado ni Saldico na kung saan, kung nandito si Saldico, kung uwi dito, nanganganib po yung kanyang buhay. Dahil ito nga po, gaya ng sinabi ni Remulla na itong wala silang pakialam dito kay Saldico, takot siya, ganun-ganun. Gusto nilang umuwi. Kunwari lang nila yan. Sana noon pa. Talagang tong si Roy Kengkoy talaga. dun sa mga pangalan pong binigay? Tuloy-tuloy yan. The NBI is at it already. Pati NBI, tinap na natin yan. Actually, all the law enforcement units know that they will have to report to us anything they know about the people who will be charged or who are being accused of crimes. Yun nga, we are sourcing information that we can use dito. Diba? Sir, si Ma'am Pangandaman, si Secretary Amena, possible po ba talaga na Mag-ano muna kami, mag-forensic accounting muna kami sa books ng DBM. Kasi the books of the DBM are there. We will just send the people to look over the books, to find out the veracity of the information, and to see the process. Kasi nga yan, when you attribute responsibility to somebody, you have to know the process first. At kung kinakailangan bang pumirma o hindi pumirma, pumipirma ba ang tao,
to sign off on something or utos lang yan para mangyari. So, aalin namin yung budgetary process at yung process ng DBM to know kung meron siyang nagawang kasalanan o kaya meron siyang responsibility sa mga nangyari. Sir, may Ayan po mga kababayan, yung pahayag dito ni sa Ombudsman Kengkoy Remulla, mga kababayan, tungkol dito kay Saldico, na kung saan pinapauwi na, kaso hindi pa nila kayang mapauwi. Pinapauwi nga nila pero hindi naman nila kayang pauwiin. Paano uwi to si Saldico, mga kababayan? Niloloko lang tayo neto si Remulla, mga kababayan. So hanggang dito na lang ho muna tayo, mga kababayan. Huwag niyong kalimutan i-share, like, subscribe. Nang sa ganun, updated po lagi tayo sa balita dito sa Pilipinas. O mag-iingat po lagi tayo, mga kababayan. Ito po News That Matters. God bless.